Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Bali, gagawa lang po tayo ng reaction video tungkol po dun sa lumabas na memorandum ng LTO patungkol po dun sa mga nagbenta ng motor at mga bumili. Ayan, kung napanood nyo po yung interview ni Ted Pailon dun sa isa nating LTO officer, yung director, na yung lumabas na memorandum sa mga nagbenta ng motor at saka sa mga bumili na hindi agad na ilipat sa pangalan o hindi agad nakapag-report sa LTO, papatawan sila ng penalty na 20,000 dun sa mga nagbenta at sa mga bumili. Iyan po yung ating gagawa ng reaction video tungkol dito kasi po mga brothers, siyempre marami nagpupunta dito sa shop na napagkikwentuhan. Ano raw ba masasabi natin dito mga brothers sa lumabas na to ng LTO kamakailan? Kasi po ang nangyari po mga brothers sa interview ni Manong Ted Pailon do sa director ng LTO, lumalabas ito po, na-publish daw nung ating memorandum na to nung August katapusan nung 2024 at naging effective nung September 16, 2024. Kaya ang nangyayari dito mga brothers, lahat na nagbenta, halimbawa ikaw nagbenta ka ng motor at naibenta mo ng 20,000 yung motor mo. Ngayon pagka hindi mo na i-report kagad sa LTO ng 5 days, dapat mag-report ka dali mo yung ORCR, yung deed of sale na papel, yung motor. Pag hindi mo nagawa ito within 5 days, magkakaroon ka ng penalty na 20,000. Ngayon, ang mabigat dito mga brothers, pati po yung bumili na pag hindi niya po na ilipat agad sa pangalan niya within 20 days, hindi na i-report sa LTO, magkakaroon po siya ng penalty na 20,000. Iyan po yung nangyaring interview ni Manong Ted Pailon doon po sa director ng LTO, patungkol nga po dito sa memorandum ng LTO na penalty sa lahat ng mga nagbenta at saka sa mga bumili. Iyan po yung ating nakakatakot na napakinggan o napanood dun sa reaction sa video ni Manong Ted Pailon. At isa po tayo dito sa mga tatamaan na to mga brothers, kasi tayo marami na po tayong naibentang motor simula nung tayo nagmekaniko. year 2000 pa po mga brothers, naggagawa na tayo ng motor at nagbabay and sell tayo, buibiltan mga lumang motor, inaayos natin, binebenta natin. Ngayon, ang nangyari, meron silang tinatawag na retroactive. Kasi po, nung tinanong ni Manong Ted Pailon, yung abogado, paano naman daw yung mga bumili ng mga nagbenta ng motor before, 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, saklaw daw ba yun? Lumalabas sa sagot po ng ating director ng LTO, mayroon silang tinatawag na retroactive. Saklaw daw yung lahat. Ayun ang nakakatakot mga brothers, na isa sa pinangangambahan, hindi lang ako, pati po yung ating mga riders, mga motorista na dumadayo sa atin dito na nagpapagawa, napag-uusapan po dito sa shop. Ano daw ba ang ating masasabi dito? Gawa daw tayo ng reaction video. Ayan mga brothers, ngayon sa mga may motor na nagbenta ng ganon, ay siyempre naman po nakakaawa naman mga brothers, kasi ang nangyayari kasi sa Pilipinas mga brothers, na nagkakaroon ng bentahan, hindi agad na ililipat sa pangalan, mabigat, wala kasing batas na ganon. Kaya nangyari, halos lahat ng may motor ngayon ay ang hawak deed of sale lang. Ngayon, ako tatanungin dyan mga brothers, mas maganda tulungan na lang nila yung lahat na nagpaparehistro na hindi nakapangalan sa kanila, ilagay na lang sa pangalan nila. Total naman may deed of sale, ipalipat na lang sa pangalan nila at tulungan nilang mamamayan na mapababa ang pagbabayad para malinis lahat kung gusto nilang linisin. Maganda po yung maganda po yung motibo ng ating batas na yan Kaya lang po ang nangyari, yung tinatawag nilang retroactive, tinamaan pati yung mga walang alam sa batas o yung mga nakagawa ng ganung bagay na wala pang batas na nagagawa. Kumbaga sa yung batas late na
Tapos yung gumawa ng bata, yung nakagawa ng paglabag, matagal na. Di kawawa naman po yung ating mga riders o mga motorista na iyan nga po yung napag-uusapan dito sa shop. Pati po yung paano naman po yung mga nagbenta ng motor na naibenta nila ng 10,000. Tapos yung bumili hindi naman nagamit dahil marami pang gagastusin. Na-junk ngayon, ninanasan nung bumili na magkaroon ng motor, hindi naman niya nagawa dahil malaki pala gagastusin niya dahil may maraming problema yung motor, kaya niya binenta nung nagbenta dahil marami ng problema, hindi na kaya ng budget. Lumalabas, magbabayad pa rin ng 20,000 yung nagbenta, magbabayad pa rin po ng 20,000 yung bumili. Yan po yung yan po yung magiging sistema ng batas na to, mga brothers. Maraming tatamaan dito na may hirap, pero sa mayaman wala naman, para sa akin wala naman pong tatamaan dyan kasi siyempre pag mayaman ka wala naman problema sa pera. Paano naman po yung mahirap? Majority po sa atin sa Pilipinas ay mahirap. Ayan po yung ating masasabi dyan, mga brothers. Ngayon, ang nakakatakot nito, mga brothers, dito sa memorandum na to, kung nakapagbenta ka ng sasakyan o motor ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, o halimbawa, 5 na lang, kung 20,000 ang bawat siya, lumalabas 100,000 magiging penalty mo. Ngayon, nung tinanong ngayon ni Manong Ted Pailon, yung ating director ng LTO, paano yun, paano naman po pag nag-report sa LTO? Magkaroon siya ng dahilan kaya hindi niya naparehistro o hindi niya napalipat sa pangalan. Lumalabas sa sagot ng director ng LTO, base to base, ano lang daw yan, yung tinatawag nilang depende naman daw doon sa dahilan. Ngayon, ang tanong ngayon ni Ted Pailon, baka panggalingan ng korupsyon. Alam naman po natin ang sistema sa LTO, mga brothers, hindi na ako magsasalita. Dahil ako kasi karanasan ko na. Ilan po yung naging sasakyan natin na motor o sasakyan na pahirapan sa plaka pero bayad ka na. Meron nga po ako motor dito, 3 yung motor ko, hanggang ngayon wala pang plaka pero bayad na, napakatagal na. Ngayon, ang magiging problema natin dyan? Si LTO, dapat asikasuhin nila yan. Kaya po yung masasabi natin dyan, mga brothers. Ngayon, ang isa pong nakakatakot dito, mga brothers, kung nagbenta ka ng motor, nagbenta ka ng motor, 1, 2 motor, ngayon, nilabas yung batas na yan, ngayon, pag nagdadrive ka ngayon, na-checkpoint ka, nagkaroon ka ng o kaya nagkaroon ng penalty, violation, chinek ka ngayon, makikita ngayon dun sa lisensya mo yung alarm, magkakaroon pa siya ng alarm o yung tatawag nilang tag o alarm na pagka nagbenta ka at hindi mo na i-report, itatag ngayon dun sa lisensya mo at babayaran mo yon pagka nag-renew ka. Yun po yung nakakatakot dyan, mga brothers. Ulitin ko, halimbawa nagbenta ka ng motor, lumang motor na ibenta mo, dahil na hindi mo na kayang budgetan dahil sirain na, binenta mo ngayon, pinatupad yung batas na yan. Ang mangyari, pag na checkpoint ka, wala kang violation, na checkpoint lang, check lang ng lisensya, ngayon dun magkakaroon ng inspection sa lisensya mo, makakita nila na meron kang alarm na nagbenta ka ng sasakyan na hindi ka nag-report. Kaya ang mangyayari, pag nag-renew ka ng lisensya, magkakaroon ka ng penalty na 20,000. Iyan po yung nakakatakot dito, mga brothers. Ayan. Ngayon, sa mga followers natin tsaka mga subscriber natin, gawa na lang po kayo ng comment kung anong pong masasabi nyo rito, o mag-comment na lang po kayo sa video ito kung ano po yung masasabi nyo dito sa nilabas na to na memorandum ng LTO. Pero nabalitaan ko, mga brothers, hindi ko pa pala napapanood, parang yata nila, pinuspon muna nila to pero mas maganda, mga brothers, kung hindi na nila itutuloy. Mas maganda, mga brothers, kasi siyempre nag-aagam-agam din tayo dito dahil siyempre napakaraming tatamaan dito at halos lahat, at naniniwala po ako, halos lahat tatamaan dito, mga brothers. Lahat ng mga may motor tatamaan dito, mga brothers. Okay, sige po, mga brothers, sana
magkaroon tayo ng konting conversation dito sa ating ginawang video nito mga brothers. Sa mga gusto mag-comment lang po kayo sa aking comment section dito sa video nito. Okay, sige po, maraming salamat po sa inyo mga brothers. Sana po safe kayo sa panahon ito na kalamidad na napakalakas ng ulan at saka ng baha. Halos kahit saan po mga brothers ay nagbabaha po sa lugar ng Pilipinas. Okay, sige po, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat.